Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP, kung saan ang sabi po rito ay here is why the price of XRP nosedive today. Kaya yan atin pong pag-uusapan kung ano raw yung dahilan at bumagsak ang market price nitong si XRP ngayon. Kaya ayan, bago po natin alamin ang dahilan dito ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay XRP is buckling under the weight of intense sell-off as its weekly growth moment got derailed. Kaya ayan, itong si XRP ay mukhang nakakaranas po ng isang mabigat na isang selling pressure. Ayan, parang nahihirapan po siyang makaangat dahil sa isang nagaganap na bentahan. Ayan, marami pong nagbebenta ngayon ng kanilang XRP. Kaya yung kanyang balak po na pagtaas sa presyo ngayong linggo na ito ay mukhang hindi muna ito matutuloy. Per data from CoinMarketCap, XRP price is down by 2.3% in the past 24 hours to 0.5019, a trend that emanated following the exploit of an address belonging to Chris Larsen, Ripple's executive chairman. Kaya ayan, mukhang yung pinakadahilan po rito kung bakit bumagsak si XRP ng 2.3% nitong nakalipas na 24 oras sa presyong mula po sa presyong ayan 0.5019 ay dahil po sa hacking incident ayan sa wallet address ng Ripple executive chairman na si Ginoong Chris Larsen. The exploit has triggered a major scare within the XRP community as initial reports posited that the hack compromised Ripple's wallet. With a bearish sentiment that engulfed the market, the trading volume dropped 42.17% to $1.1 billion. Kaya yan, yung exploit daw po kasi na ito ay ito yung nagdulot ng takot sa buong community ng XRP. Ayan, lalong-lalo na nung unang lumabas yung report na yung na-compromise po or na-hack na account ay mismong yung wallet ng kumpanya na si Ripple. Kaya dahil dyan ay nagdulot po ito ng takot yan or bearish sentiment sa market ni XRP at yan, naapektuhan talaga yung kanyang market price at yung kanyang trading volume ay laki po ng kanyang binagsak. Bumagsak po ito ng 42.17%. Allaying the XRP hack fears. Immediately the hack was spotted by the renowned blockchain sleuth Zach XBT. Chris Larsen took to X to correct some claims regarding the breach. He specifically stated that the compromised wallet was his personal XRP account, not that of Ripple. Kaya yan, yung una pong naglabas sa report na ito ay si Zach XBT. Ayan. Ngunit, agad naman pong lumabas si Ginoong Chris Larsen para i-correct yung report na ito ni Zach XBT na hindi po yung account ng kanilang kumpanya na si Ripple ang nahack, kundi yung kanyang sariling personal na XRP account. He confirmed that immediate action was taken to detect the error and trading platforms were notified to freeze the exploiters' addresses. The hack reportedly led to the loss of approximately 213 million XRP worth about $112.5 million at the time. Kaya yan, agad naman po silang kumilas. Yan, at sila ay nagsagawa ng mga aksyon para ma-detect yung mga
or matrace yung mga addresses ng exploiter at para i-freeze ito. Nakipag-ugnayan na rin po sila sa iba't ibang mga exchanges kung saan yung mga hacker ay kanilang sinend yung laman ng wallet ni Ginoong Chris Larsen. Ayan, para ma-freeze ang mga ito. Kaya yan, yung hacking incident po na ito ay ayon po rito ay naglalaman po yung wallet address ni Ginoong Chris Larsen ng 213 million na XRP. Yan, laki po ng kanyang holdings. At yan, sa mga oras na ito na nailabas ang balitang ito ay nagkakalaga po ito ng 112.5 million dollars. Yan, sobrang yaman ni Ginoong Chris Larsen. At base po sa mas naunang balita ay sabi niya ay ilan lamang daw po ito sa kanyang mga wallet. Ibig sabihin ay marami pa siyang ibang mga personal wallet dyan na naglalaman din ng malamang ay ganito na rin kalaki na amount ng XRP token. Despite the clarifications made, traders choose to err on the side of caution as some look to offload their XRP bags. Based on the latest sell-off, XRP dropped to a weekly low of 0.4907, and the ordeal led the coin to veer off its 3-year-long consolidation path. Kaya ayan, yung mga traders or mga investors ay siyempre sila po ay nagtitake caution lamang, kaya napabenta na rin sila ng kanilang mga XRP holdings. Kaya ayan, bumagsak po ang presyo ng XRP sa napakababang presyo na 0.4907. Yan na po yung kanyang kalagayan ngayon. At yan, ang base na rin po sa isa pang balita kanina ay may kumakalat po na balita na parang cover up lamang yung itong personal account ni Ginoong Chris Larsen. Yan ang katotohanan daw. Yan, pero hindi po natin masasabi kung ito ay may katotohanan. Pero yung kumakalat na balita ay sabi po ay maging yung account ng mismong kumpanyang Ripple, ayan, yung kanilang wallet ay nahack din daw kasama yan yung personal account ni Ginoong Chris Larsen. Kaya dalawa raw po yung nahack dyan. Kaya yan, parang cover up lamang yung sinasabi nilang yung personal account lamang ni Chris Larsen ang nahack. Yan, pero base sa mga ibang mga reports ay dalawa yung nahack. Yung personal account ni Ginoong Chris Larsen at saka yung Ripple wallet. Kaya marami pa ring nagpapanik ngayon kasi hindi po nila alam kung sino talaga ang dapat nilang paniwalaan. Pero naglabas po ng clarification, muling pahayag itong si Ripple CEO na si Brad Garlinghouse, na muli po niyang kinukumpirma na tanging yung account lamang ni Ginoong Chris Larsen yung nahack, at sabi po niya ay ligtas daw po yung wallet ng kanilang kumpanya na si Ripple. Pero syempre di talaga natin alam. Ayan, baka malamang ay baka inilabas lamang po nila yung ganyang mga klase ng payag para hindi po magpanik or para tumigil po sa pagpapanik ang community ng XRP. Kaya yan, will XRP bounce back? Yan, makaka-recover pa kaya ang market price ni XRP? Based on the general dynamics in financial markets, XRP is poised to bounce back from its current sell-off level. Historically, XRP is one of the most battered digital currencies, and it failed to join the last bull cycle owing to the unresolved securities lawsuit between Ripple Labs and the United States SEC. Having passed through the SEC crackdown and still among the most capitalized cryptocurrency, XRP is poised to bounce back from its current lows in the near future, according to multiple analysts. Kaya yan, kung makakabawi ba or makakabangon pa rin ba si XRP. Ayan, marami naman pong nagsasabi ng mga market analyst dito kay XRP na ito po ay may kakayahang bumangon, at kung pag bumangon po ito ay mas mataas pa yung kanyang aakyatin. At ayan, meron nga tayong nakalipas na isang video kanina na kung saan ay ang isang analyst ay nagsasabing magagawa daw pong akyatin ni XRP ang presyong $22. Yan, basta ito ay nagkaroon na ng breakout
sa kanyang nakitang symmetrical triangle pattern. Kaya yan pong muli ang pinakadahilan kung bakit nag-nose dive ang market price ni XRP. At dulot po yan ng takot ayan, sa naganap na hacking incident sa personal na account ng Ripple executive na si Chris Larsen. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.